Mahal mo ba ako? Sabihin mo sa akin. May anak na ako kay Tsuning. Akisuyo, pahintulutan mo kami. Kahit na kayo ay nakikipag-ugnayan na, ngunit ang pag-ibig ay walang pag-usapan kung sino ang nauna. Ang hindi minamahal ang tunay na pangatlo, kaysa panatilihin mo si Tsuning. Matagal na akong hindi nakakita ng mukhang ganito kaganda. Ausap kita. Saan ka pupunta? Nakikinig ka ba talaga sa akin? Gusto mo si Tangsuning? Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Anong kinalaman ko kung hindi kanya pinapansin? Nakakalungkot talaga. Kahit maging pangatlo, hindi mo pa rin maintindihan. Ikaw. Talagang bawat parte ay tumutugma sa aking panlasa. Ayos ka lang ba? Parang naipit ang paa ko. Hahanap ako ng maghahatid sa'yo sa ospital. Huwag na. May gamot dito. Dito. Ayos na. Hindi ba yon ang babaeng Song? Sino yung lalaki sa tabi niya? Sino pa ba? Siyempre ang kanyang nobyo, si Tang Tsuning. Matagal na tayong hindi nakita. Shen Hui Guang. Binangga ka ni Suwantang, miss. Sasabihin ba kay Ginoong Tang? Huwag, hindi kailangan. Ed. Narinig kong naipit ang paa mo. Okay ka na ba ngayon? Nakalimutan kong ipakilala. Ito ang aking nobyo, si Shen Hui Guang. Ganoon ba? Kanina sa itaas, muntik na akong mahulog. Si Ginoong Shen ang sumagip sa akin. Hindi pa ako nakakapagpasalamat. Bakit ka umalis? Ah, ganoon pala. Dapat lang gawin yon ni Hui Guang. Masyado kang magalang, Ed. Song Muyaw, magsisimula na ang magandang palabas. Kapag kinuha mo ang bagay ng iba, kailangan mong ibalik. Aking mabuting kapatid. Ayaw. Maaga na, kailangan na nating umalis. Uwi na muna kami. Yung kanina, kapatid mo ba yon? Wala lang siyang ginagawa kaya nagtanong. Huwag mo na siyang pansinin. Nagtataka lang ako, bakit hindi mo nabanggit dati? Hui Guang, ayaw kong pag-usapan siya kasi. Kasi magkapatid kami sa ama, pero magkaiba ng ina. Mahirap ang buhay ko kasama siya. Kung hindi lang sa. Nangyari ito ngayon dito. Hindi ko siya sasadyain. Para sa akin na lang, huwag mo nang itanong, okay? CJ, hindi na ako magtatanong. Miss Air, sabi ng driver, sira ang sasakyan. Kailangan hintayin ang mekaniko. Maaga na, baka. Ihatid na lang natin si Miss. Pasensya na. Nagmamadali kami. Hindi pwede. Ano to? Ed, Anong problema, nak? Ayaw mo. Mabait ka naman palagi. Nakita mong may sugat ako. Papaalisin mo ba ako? CJ, ihahatid ka namin sa ospital. Saan nagtatrabaho ang nobyo mo? hey Guang, Nak, huwag kang ganyan. Wala akong sasabihin sa boyfriend mo. Nagtataka lang ako. Kasi naman, ayaw mo rin sigurong magalit ako. At malaman niya ang mga dapat niyang malaman. Profesor ako sa universidad. Ah, guro pala. Kaya pala matulungin si Professor Shen. Nandito na tayo. Good night. Shen Hui Guang. Miss, nandito na po kayo. Itingnan ko lang kung ligtas kayo.
Galing kay Shen Guang. Ligtas na ligtas. Nag-isa akong umuwi. Ano pa ba? Akala ko magkakaroon kayo ng magandang gabi ni Ginoong Shen. Hindi pa ngayon. Miss, nahanap na. Si Shen Guang ay professor sa North City University. Alam ko na. Surprise! Ang aga mo namang umalis. Mukhang hindi ako nakatiming. Hatid kita. Hindi na, may sasakyan ako. Galit na ako. Paano nangyari yan? Hindi naman ako palagalat. Saan mo ako gustong dalhin ngayon para magpanggap? Magpanggap tayong mag-asawang nagmamahalan at mayaman. Sa isang bagong lugar, kita dadalihin ngayon. Bakit mo ako dinala sa bahay mo? May regalo ako para sa iyo. Buksan mo ang pinto at tingnan mo. Suning, talagang ayokong mawala ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo. Ano, nagustuhan mo ba? Kapag pumayag ka, papapalaglagin ko agad ang bata. Bakit galit ka pa rin sa akin? Sabihin mo nga, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Isang ordinaryong aktres lang siya. Akala mo ba, dahil lang sa isang bata, matatalina ako? Sang-suning, kung hindi ako naisahan ni Song Muyao noon, hindi tayo magkakasal at hindi rin kita sasamahan sa pagpapanggap. Kung gusto mong mang-inis, mag-isa ka. Huwag mo akong isama. Nahanap din kita. Shen Guang. Pasok. Tungkol sa report natin sa proyekto, pwede tayong. Ang swerte naman, Professor Shen. Anong ginagawa mo rito? Alma mater ko rin ito. Namiss ko lang ang kabataan ko. Professor Shen. Parang hindi estudyante ang turing mo sa akin. Kung na-miss mo ang kabataan mo, bakit dito ka pa pumunta? Kahapon, muntik na akong mahulog sa hagdanan. Natakot talaga ako. Kaya agad kong naisip si Professor Shen para mas safe. Kung natakot ka, dapat sa ospital ka pumunta, hindi sa paaralan. Pero, mas nakakagaan ng loob ang aliw mo, Professor Shen. Wala akong oras para sayangin sa'yo. Ano kaya ang iisipin ng mga tao kung makita tayong nakasara rito? Ano kaya ang sasabihin nila? Bukas, kumalat na kaya ang chismis tungkol sa atin sa buong campus. Ikaw naman, ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Song. Isang kilalang pamilya sa Bicheng. Ganito ka na lang ba? Wala ka na bang hiya? Shen, may isang tanong talaga ako na gustong itanong. Ano ba ang nagustuhan mo sa kapatid ko? Ang mukha niyang dalisay. Ang ugali niyang mahina. O magaling siya sa kama? Bakit ako ang kailangang magsakripisyo ng pag-aasawa para sa pamilya? Samantalang siya, pwedeng habulin ang sarili niyang kaligayahan? Ang gusto mo lang ay bigyan ng dahilan ang boyfriend mo para umalis ng bansa. Tapos iwanan ka pa at nagpapakamatay pa. Mas maunawain siya kaysa sayo, hindi siya magpapakamatay. Dahil lang sa isang lalaki. Kung hindi niya ako nilason. Kung hindi mo ako ikinulong sa bahay, magpapakamatay kaya ako. Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa'yo, Song Yansao, ikaw. At kayong lahat. Kahit mamatay man ako. Pagkamatay ko, mula sa libingan ko, kukunin ko. Ang lahat ng sa akin. Kung ganyan ka pa, tatawag ako ng gwardiya. Professor Shen, ano to? Kahit galit, ang ganda-ganda pa rin. Nahihiya na. Mas kilala kita kaysa sa sarili mo. Ganito ang ginagawa ko sa'yo. Hindi ka ba masaya? Kumusta? Sabay tayong mag-dinner mamaya.
Umalis ka. Binibini, nitong ilang araw na wala kayo. Natapos na ang proyekto ayon sa gusto ninyo. Pero, hindi ba dapat muna tayong kumain sa Song Residence? Hindi ito ika-negatibo 1 o ika-negatibo 15 at hindi rin birthday ng sinuman. Bakit bigla na lang tayo kakain doon? Sabi ni Miss dadalhin niya ang boyfriend niya. Uwi ako para kumain mamayang gabi. Kumusta na ang ipinagawa ko? Nakahanda na ang tao. Tara, bago umuwi para kumain, daan muna tayo para maging tagapagligtas. Tulungan niyo ako. Ano nangyari? Parang may nabangga ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Sandali lang. Huwag kang makialam, marami siyang utang sa amin. Salamat, Ete. Ano ang pangalan mo? Ako si Shen Yanchu. Shen Yanchu. Magandang pangalan. Huwag ka nang umiyak, ihahatid kita pa uwi. Miss Song, ito po ang tsa. Ito ang ama ni Yanchu. Pumanaw na 4 na taon na ang nakalipas. Ito naman ang kuya niya. Maaga pa naman, aalis na muna ako. Ate, pwedeng makuha ang numero mo. Ang peyang ito. Mag-ipon ako para mabayaran ka. Hindi na kailangan, aalis na ako. Anong magandang nangyari sa iyo, Day? Alam mo ba kung bakit ako nagpaligoy-ligoy para iligtas siya? Shen Yanchu. Anak siya ni Shen Huiguang. Naibenta na ba ang video? Lahat ng may alam ay naayos na. Hindi sila masasalita kahit isang salita. Ipadala mo sa akin ang video. Bumalik tayo sa Song family. Ma, itong mga nakaraang araw, kausap ko si Kuya Huaiguang tungkol sa kasal. Ziye, bakit ka umuwi ngayon? Hindi ka man lang nagsabi. Kakababa lang ng eroplano, nadaanan ko lang. Narinig ko. May daladalang boyfriend si Muyaw. Nasaan na? Ayan, maganda naman ang itsura. Pero ano naman ang magagawa niyan? Sabi nila, maliit na profesor lang sa universidad. Karaniwang pamilya lang. Paano ihahambing kay Tsuning? Umuwi na ako. AMM. Dito, tawag mula sa eskwelahan. Sagutin ko muna. Sej. Mas importante ang trabaho. Ang kapatid ni Professor Shen ay si Shen Yanchu. Iniimbestigahan mo ako. Ang kapatid mo ang unang lumapit sa akin. Sabi niya may problema siya at humingi siya ng tulong. Hindi na muling mababantayan ang kapatid mo. Naghihintay ako na imbitahan ako ni Professor Shen na kumain. Sayang, parang ahas ang turing sa akin ni Professor Shen. Linawin mo. Anong problema? Paano nagkaroon ng problema ang kapatid ko? Mukhang si Professor Shen ay kusang umaaksyon din pala. Anong nangyari kay Nyanchu ngayon? Nakita mo ba si Song Zayu? CJ. Salamat sa tulong mo ngayon, Yanni, Song. Pakipadala sa akin ang bank account mo, Yanni, Song. Ako ang magbabayad para kay Nyanchu. Naiingit ako kay Nyanchu. May ganyang kagandang kuya tulad ni Professor Shen. Pero gusto ko sa WeChat transfer. Pakiusap, Professor Shen. Mag-add ka sa WeChat at doon mo i-transfer. Pakidelete mo na ang mga video na yon, Yanni, Song. Hindi pwede yon. Naku, talagang nabigo sa pag-ibig si Nyanchu. Nakipagrelasyon sa lalaking manloloko na video pa ng ganoon. Hirap na hirap siyang makaalis. Tapos nakilala pa ako na isang puso at mapagsamantalang negosyante. Nauna na akong tumawag sa pulis. Mabuti yan. Dapat talagang magreklamo. Sinong nagpapatakot sa'yo? Pero ginamit ni Prof. Shen ang paraang to laban sa akin. Hindi yan gagana. Elda Song, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Prof. Shen, hindi mo alam? Ate Huaiguang. Ano nang ginagawa ninyo roon? Prof. Shen, wala akong pasensya. Hindi ko masisiguro kung kailan may mainit na video na lalabas online.
Wei Guang, anong pinag-usapan ninyo? Nagpapasalamat lang ako kay Prof. Shen, para sa nangyari noong araw. Ano nang nangyari, nak? Bakit ka nagmamadali? Natatakot ka bang magsabi ako ng masama tungkol sa'yo? And Malsong, pakiusap, lumayo ka sa nobya ko. Okay lang, Wei Guang. Samahan mo na lang akong kunin ang gamit ko. Hintayin kita sa hotel. Kung hindi ka pupunta, alam mo ang mangyayari. 5 araw nang tuloy-tuloy ang booking sa Hotel Swipe. Hindi pa ba kayo kinakausap ni Prof? Shen, itutuloy pa ba natin ngayon? Parang hindi siya mahuhuli. At saka, nabura na ang video. Hindi na yan makakalat. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Ayaw mo na sakin. Kahit galit ka sakin. Mas mabuti iyon kaysa sa madali kang makalimot. Tawag ni MR Shen. Ikaw ang tumawag sa kanya pabalik. Sabihin mo, may utang pa siya sa aking pagkain. Ibigay mo sa kanya ang pangalan ng restaurant. Sabihin mo, alas 7:30 ng gabi, dapat nandito na siya. Sage, binibini. Pero ang tagal mo na siyang hinihintay. Bakit hindi mo na lang siya kausapin? Mas mabigat ang salita mo. Di ba? Kung hindi ganito, paano ko siya mahuhuli? Prof. Shen, 15 minuto kang nahuli. Pero natalo ka sa matagalang laban na to. May ginawa ako sa eskwelahan. Kaya nahuli ako. Anong gusto mong kainin? Hindi na. Talagang wala kang ibang iniisip kundi ang umalis, Prof. Shen, ganito ba kabigat ang pakiramdam mo kapag kasama ako? Elna Song, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Matulog sa'yo. Hindi mo ba naisip ang kapatid mo? Hindi naman siguro gagamitin ni Prof. Shen ang moralidad para pigilan ako. Sayang, wala akong moralidad. Mukhang hindi pa rin nakapagdesisyon si Professor Shen. Wala nang saysay na ipagpatuloy ang hapunang ito. And Malsong, kailan mo gusto? May klase ba si Professor Shen ngayon? Ngayong gabi na. Nasa ika-negatibo 18 palapag ng gusaling ito ang kwarto. Kumain ka muna. Hintayin kita sa kwarto. Nandito na ako. Punasan mo ang buhok ko. Ah, kaya pala. Gusto mo lang ng tagapag-alaga. Ginagawa rin naman ito ng mga magkasintahan, di ba? Ganito ka ba kasuklam sa akin? Gusto ko talaga ang pagiging seryoso mo. Parang hindi ka galing dito sa mundo. Ano kaya ang itsura ng isang tulad mo? Kapag nahulog sa putikan, May kasintahan si Emma Song. ano naman? Huwag mong sabihin. Gusto mong sabihin sa kanya. Ang nangyari sa atin, alam mo bang hindi ka pwedeng pakasalan siya? Sana nga. Mukhang hindi pa handa si Professor Shen. Pagkatapos ngayong gabi, ibibigay mo na sa akin ang video. Shen Huiguang, talagang. Wala ka nang naaalala? Masyado ka bang nagpapahalaga sa sarili mo, Professor Shen? Sana maintindihan mo, nasa akin ang kontrol sa larong ito. Hindi sa iyo. Kailan matatapos ang laro? Ako ang magsasabi. Wala kang karapatang tumawad. Naiintindihan mo.
Nakipagtalik ka ba sa kapatid ko? Hindi tulad mo si Iyaw, hindi siya bastos. Bago magpakasal, hindi ko siya hahawakan. Buhatin mo ako pabalik sa kwarto. Hubarin mo na ang damit. Ang sarili mo. Paano ko malalaman kung sulit kung hindi ko susubukan? Hindi sulit. Ano naman? Professor Shen, siguradong hindi mo ako bibigyan. Bakit kaya parang hindi ako naiinis sa kanya? Parang gusto ko pa nga. Hindi. Siguro nahawa na rin ako sa kabaliwan niya. Ang aga mo naman gumising, Professor Shen. Ang galing ng teknik mo, Professor Shen. Nag-practice ka ba ng palihim? Song Ziyu. Ano ba, nahihiya ka? Kahapon naman masaya ka ah. Ano bigay sa akin ang video niya? Hindi mo ba iniisip na sa isang gabi lang? Ay ibibigay ko na sa iyo ang video. Shen Hui Guang. Akala mo ba talaga ang mahalaga mo? Song Ziyu. Akala mo ba basta hawak mo ang mga video na yon? Kapag kailangan mo ako, dapat agad akong pumunta, walang limitasyon. At walang bilang. Kung handa kayong harapin ang mga kahihinatnan, pwede rin naman kayong hindi pumunta. Tumatawag ang nobya mo, gusto mo bang sagutin ko? Sasabihin ko rin sa kanya. Kung sino ang kasama mo kagabi. Hui Guang, bakit wala ka sa school na yon? May kailangan ako sa iyo. Walang klase ko ngayon, nagpapahinga lang ako. Hintayin kita sa tapat ng school. Pumunta ka na agad. Isang salita lang ni Song Muyao, agad kang pupunta. Ano ka siyang ihalagan? Mas mabuti siya ng 1,000 beses kaysa sayo. Huwag mo na siyang lapitan. Nasaktan ko na siya. Maghihiwalay na kami. Kaya hindi mo na kailangang gumamit ng mga kakaibang paraan. Para paghiwalayin kami. Hindi ko naman gustong maghiwalay kayo. Mas masarap ang pakiramdam ng pagtatago. Pero kung maghihiwalay kayo, baka sabihin ko sa kanya ang totoo. Kahit ganoon, gusto pa rin kitang makita ulit. Tungkol sa video, pag-usapan natin sa susunod. Ma, bakit ka? Si Muyao ang nag-aya sa akin. Sabi niya, magkita-kita ang mga magulang natin. Mag-iisang taon na kaming magkasama. Gusto naming makita ang mga magulang natin. Pag-usapan natin ang tungkol sa kasal. Kasal? Ayaw, kunin mo sa regalo para kay Hui Guang. Nadala ng nanay. Tita, pasensya na po, hindi ko po alam na darating kayo ngayon. Kaya, Alam ko, mahal na mahal ka ng aming ayaw. Hindi rin nakikialam ang tatay niya sa relasyon niyo. Pero napakabagal ng takbo ng relasyon niyo. Nakikita kong nagmamadali si ayaw nitong mga nakaraang araw. Kaya gusto kong itanong kay Ginoong Shen. Gusto mo bang pakasalan ang aming ayaw? Kaya tinawag ko kayong dalawa ngayon. Gusto ko lang ng malinaw na sagot. Kung pareho kayong may gusto, pwede kong ipagkaloob ang pahintulot ng tatay niya. Ipagkakasal natin kayo agad. Hui Guang. Para sa inyo, tita. Hui Guang. Tita, yung sinabi ko kanina. Ano ang masasabi ninyo? Hindi pa nga ako pinapakasalan ni Hui Guang. Bakit natin pinag-usapan ito? ayaw. Bagay ba ako? Kung gusto mo makuha ang video ng kapatid mo, lumabas ka. Kung hindi, papasok ako. Para makipag-usap sa pamilya ninyo tungkol sa nangyari kagabi. Tita, may bigla ang meeting sa eskwelahan, kailangan kong umalis. Song Ziyu, baliw ka ba? Isang tawag lang ni Song Muyao, agad kang pumunta. Hindi ako makapaniwala. Gusto kong subukan. Ginawa ko na, ibigay mo ang video. Gawin mo ang isa pang bagay. Halikan mo ako. Hindi ba yun ang kotse ni At?
Bakit siya nandito? Tumigil ka na. Ayaw mo. Di bumaba ka na. Ed, Kung hindi ka pa rin makapagdesisyon, ibubukas ko na ang bintana. Mabuti, sumusunod ka. Ano, kapatid? Ninakaw mo na ang boyfriend ko. Kotse ko pa ang gusto mo. nakita ko lang dito ang kotse, nagtaka lang ako. At hindi ba dapat nasa opisina ka? Bakit ka biglang nandito sa universidad? Hinahanap ko ang boyfriend ko. Song Ziyu, tama na yan. Boyfriend. Ed, hindi ba? Nakikipag-engage ka na kay Tsuning. Nga pala. Hindi naman kasi sumusunod sa patakaran ang ate. Tama. Siraulo nga ako, mag-ingat ka. Baka isang araw, maghiganti ako sa'yo. Mahal kong kapatid. Ele, huwag kang matakot, wala akong gagawin. Song Siu, baliw ka. Baliw nga ako. Simula nang lasonan mo ako at kunin si Shen Huaiguang. Nabaliw na ako noon pa man. Hindi mo maagaw si Huaiguang. Hindi siya maniniwala sa sinasabi mo. Hindi ko kailangan maniwala siya, kailangan ko lang siyang bumalik. Hindi pa umaalis? Nagsawa ka na ba? Ibalik mo ang video ni Nianchu. Mabuti hindi lumabas. Pero kung ibibigay ko ito sa'yo, dadalhin mo pa rin ba ako kapag tinawag kita? Song Ziyu, babae ka rin. Ginagamit mo ang malaswang video ng babae para takutin ako. Paano mo nagawa yon? Narito ang lahat ng ebidensya tungkol sa kapatid mo. Kung makuha ito, malaking tulong sa kaso. Ano nang nagmamadali? Hindi ko sinabing tutulungan ko siya o sasaktan. Bakit palagi mo akong iniisip na masama? Bakit mo ako tinutulungan? Isipin mo na lang na may konting pagkatao pa ako. Ang mga sugat sa kamay mo. Anong nangyari? Nag-aalala ka sa akin. Song Ziyu, pwedeng tumigil ka na? Huwag na tayong magkita sa hinaharap. Shen Huaiguang, kahit ilang beses pa. Pababalikin kita sa tabi ko. Ikaw ang nagtago at nagkalat ng report ng kumpanya. Report na hindi pa nakikita ni Bosong. Bakit mo ibinigay kay Madam Gunang sarili mo? Sabi niya ina mo siya. Gusto lang makita ang trabaho ng anak niya. Ina, mukhang marunong kang magdesisyon para sa akin ah. Mali ako. Hindi na ako ulit. Pagkalat ng lihim ng kumpanya, walang pangalawang pagkakataon. Bosong, hirap na hirap ako makapasok dito. Pakiusap. Hindi pa umaalis? Kanselahin mo ang meeting mamayang hapon. Kanselahin. May iba po ba kayong plano ngayon? Gusto kong magpahinga ng maayos. Magjowa, mag-relax lang. Okay mga estudyante. Ito na ang lahat ng natutunan natin sa klase na ito. Sino yung at na yun? Ang ganda niya. Parang nakatingin siya kay Prof. Shen, hindi kaya siya yung girlfriend ni Prof. Shen, idol ko si Prof. Shen, kung siya nga. Wala na ba talaga akong pag-asa? Wala ka namang pag-asa talaga eh. Kuya Huaiguang, Hindi ba't sinabi na ni Song Ziyu? Hindi na tayo dapat magkita.
Nasa eskwela ako, may ginagawa pa ako. Kung gusto ko talagang pumunta, nung gabing yon, ang sipag mo, namimiss ko yon. Professor Shen, kanina sa klase mo, mas sexy ka kaysa sa dati, gusto mo bang gabi na lang tayo mag? Tapos na ang usapan natin, tapos na, gets mo? Pero bakit? Bakit ikaw nakalimot sa lahat? Ako dapat ang mag-alala? Grabe ang drama. Shen Huiguang, kahit anong paraan, kukunin kita. Tulad ko, gusto ng thrill. Forced love, gusto mo man o hindi, okay lang. Papunta na si Ayaw dito. Ayokong makita niya tayong magkasama. Takot ka sa kanya, Kasalanan ko sa kanya. okay lang yun. Mabait naman si Ayaw. Kung malaman niya na boyfriend niya ang nag-alaga sa atin niya ng maayos, hindi siya magagalit. Halika, halikan mo ako. Ayaw mo ring makita ng girlfriend mo ang video na to, di ba? Song Ziyu, paano mo nagawa? Huiguang. Bakit kayo magkasama? Pumunta ako sa eskwela para bisitahin ang dating guro ko. Sakto, nakasalubong ko si Professor Shen. Ah, ganon pala. Naiinis si Professor Shen sa isang pasaway na estudyante. Sinusubukan ko siyang kausapin. Professor Shen, huwag kang magalit masyado. Baka magkasakit ka. Huwag kang mag-alala, Miss Song. Nga, Huiguang. Kung pasaway ang estudyante, turuan mo lang ng maayos. Huwag kang magmadali. Naiwan mo sa kapehan ang keycard mo. Dinala ko na. Hindi ba't sa bahay ka nakatira? Bakit bigla kang nag-hotel? At ano pa? Presidential suite pa. Nga. Professor Shen, bakit bigla kang nag-hotel? Nang hindi alam ni Ayaw. Baka naman. Para sa isang investor ng school. Nang isakay ko siya pabalik sa hotel. Naiwan niya sa sasakyan ko. Ganun ba? Kahit di ko gaanong kilala si Prof. Shen. Pero di gagawa ng kalokohan yang lalaking yan. Lalo na sa ibang babae. Naniniwala ako kay Huiguang. Ayaw, alis na tayo. O nga pala, Prof. Shen, dadaan ako sa hotel, sama ka na lang. Para maibigay mo mismo. Yung key card sa kanya. Hindi na kailangan. Kaya ko mag-isa. Talaga ba? Makakahanap ka. Bakit? Bakit paulit-ulit niya akong pinipilit? Gawin yung mga bagay na yon, pero pag nakita ko siya, nalulambot pa rin ako. Nakakainis na babae. May binigay ba siyang gamot sa akin? Ano na, Prof? Shen, Talagang di na kailangan, Ina Song. masyadong prinsipyo si Prof. Shen, kailangang alagaan ang mga investor. Key card lang yan, pero kung maapektuhan ang investment. Malaking problema na yan. Ayaw. Ngayong araw. Baka di kita masamahan. Kailangan kong ibalik yung keycard sa hotel. Pero, Pasensya na. Wala akong magagawa. sige, mas importante ang trabaho. At, salamat na lang. Salamat. Isinundo ako ni Prof. Shen, bayad utang na lang to. Para sa kin ba to? Nagsinungaling ka kay Song Muyaw. Nagsinungaling ka na ba sa kanya dati? Pag nalaman kaya ni Song Muyaw, makikipag-ayos pa kaya siya sa'yo? Song Ziyu. Sinungaling ka, tapos na yung kay kapatid.
Ngayon yung video natin ang gagamitin mo. Paano ka naging ganitong klaseng babae? Mapanlinlang na negosyante ako. Ngunit ang aming video. Tanging ako lang ang makakakita nito, hindi pwede ibang tao. Hanggang kailan mo ba ako pagbabantaan? Hanggang sa makuha ko ang gusto ko. Nakuha mo na ba ang mamumuhunan, Huaiguang? At naibalik mo na ba ang susi ng kwarto? Malapit na. Ate, bakit ikaw ang sumasagot ng telepono? Hindi pa dumarating ang mamumuhunan. Kailangan nating maghintay ng kaunti. Nasaan si Huaiguang? Gusto kong si Huaiguang ang sumagot ng telepono. Medyo abala siya ngayon. Song Ziyu. Nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako. Sa tuwing nakikita kita, parang wala na akong ibang maalala pa. Kung makuha lang kita, wala nang mahalaga pa sa akin ang lahat. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Mas mabuting humanap ka ng paraan para masiyahan ako. Papaalam ko sa iyong ayaw. Song Ziyu, anong kasalanan namin ni Ayaw sa'yo? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Napaka-inosente ni Ayaw. Napakabuti niya, bakit mo siya sinasaktan ng ganito? Dahil mahal kita. Ngunit siya ay kapatid mo. Ano naman ngayon? Ikaw na unang nagkagusto sa akin. Hindi mo ba alam ang rule na nauna ang unang dumating? Anong kalokohan sinasabi mo? Kailan pa ako nagkagusto sa'yo? 2 taon na ang nakaraan. Nang maaksidente ka sa kotse, nakalimutan mo na ba? Paano mo nalaman ang aksidente ko? Binabantayan mo ako, baliw. Baliw. Shen Huaiguang, ito ba ay dahil sobra ang pagmamahal ko sa iyo? O kulang lang ang pagmamahal mo sa akin? Isang aksidente lang sa kotse, nakalimutan mo na ako agad. Sinabi mo akong baliw. CJ, kung ganon magpapabaliw ako para sa iyo. Sabay tayong magpapabaliw. Bakit kapag nakikita kong umiiyak siya? Ako rin pala. Shen Huaiguang, hindi mo ba gusto na pabayaan na lang kita? Kung ganon makipaghiwalay ka kay Sumuyaw. At pabayaan na lang kita. Kung ayaw mong makipaghiwalay sa kanya, pwede din. Lumabas ka kaagad kapag gusto kong makita ka. Ang babaeng ito parang lason. Paano ka paulit-ulit na napapahulog sa akin? Huaiguang, birthday ko ngayon. Dapat kang pumunta para samahan ako, okay? Muyaw, hiwalayan na tayo. Huaiguang, huwag tayong maghiwalay. Kahit maghiwalay man tayo, samahan mo muna ako sa birthday ko ngayon, okay? Ito na lang ang huling hiling ko sa'yo. Nakuha mo na ang gusto mo. Pwede na ba akong umalis? Paano kung hindi kita papayagang umalis? Birthday ni Ayaw ngayon, nagkasala na ako sa kanya. Ayokong siya'y mabigo ulit. Ganoon ba kalaki ang pagmamahal mo sa kanya? Tulad mo. Hindi mo talaga naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng magmahal. Paulit-ulit mong sinasabing mahalaga siya sa'yo. Pero ngayon, kasama mo pa rin ako sa kama. Song Ziyu, ang kapal ng mukha mo, nakakabilib talaga. Kung kasama mo ako sa kama, hindi ba't parang kahit kanino ka na lang? Ang tungkol sa'yo at sa nobyo mo. Tapos hinanap mo pa ako para matulog.
Maghahanap ako ng paraan para matapos ito agad. Pagkatapos, huwag mo nang subukang gamitin ito laban sa akin. Kahit isang beses, hindi pwede. Si Song Muyaw, hindi ka ba natatakot na malaman niya? Et. Si Ayaw ang kapatid mo, bakit mo siya sinasaktan? Walang dugong magkadugo, anong kapatid? At saka, ang gusto ko kahit anong paraan. Makukuha ko. Hindi ako laruan mo, gusto mo bang kontrolin ako habang buhay? Shen Huai Guang, magiging akin ka talaga. Talagang mapapasa kamay kita. Sinabi ko na. Sa huli, magiging akin ka rin. Gawin mo ang gusto mo. Nasaktan ko na si Ayaw. Kung hihiwalayan niya ako, hindi na rin ako karapat-dapat sa kanya. Hoy, Linksy. Doon ako mananggawa niyo. Maghanda ka ng birthday gift para sa kanya. Maligayang kaarawan. Ayaw, halos kalahating oras na tayong naghihintay. Darating pa ba ang boyfriend mo? Hindi magiging late si Huay Guang. Hey Guang, Pasensya na, nahuli ako. okay lang, hindi ka naman huli. Birthday ko ngayon. Nandito na ang pinakamatalik kong kaibigan at ang taong pinakamamahal ko. Sobrang saya ko. MS Song, ito ang birthday cake na inihanda ni MS Song Ziyu para sa inyo. Hindi ko inaasahang naalala pa rin ni ate na birthday ko ngayon. Ayon sa utos ni MS Song Ziyu, may sorpresa sa loob ng cake na kailangan mong hiwain ng personal. Wu, Ayaw, palagi naming akala. Malayo ang loob ninyo ni ate. Pero ang bait pala niya sa'yo. Naghandog pa siya ng sorpresa para sa'yo. Bihira ka naming makita na nag-usap. Kumakalat ang balita na hindi kayo magkasundo. Mukhang mga tsismis lang yun. Sorpresa mula sa presidente ng Song Group. Siguradong espesyal yan. Ayaw, hiwain mo na. I record ko para sa'yo. Sana magustuhan ng girlfriend mo ang sorpresa na inihanda ko. Nagtataka ako pagkatapos niyang makita ang ating mga pribadong litrato. Gusto pa kaya niyang magpatuloy sa relasyon ninyo? Ayaw, Huay Guang, anong ginagawa mo? Ayaw, gusto kitang kausapin ng sarilinan. Huay Guang, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Bakit mo winasak ang birthday cake na regalo sa akin ni At? Dahil kinamumuhian ko siya. Birthday gift. Hindi ba ito yung nakita natin noong kasama ko, ang kaibigan kong tumingin ng engagement ring? Yun yung napusuan ko noon. Abala ko noon sa pagpili ng singsing para sa kaibigan ko. Tiningnan ko lang ng sandali. Hindi ko inaasahan. Napaka-attentive mo pala. Ayaw, ako ang may kasalanan. Hindi ko na maaaring saktan ka pa ng ganito. Tutulungan kitang isuot ito. Sage. Huay Guang. Salamat. Gusto na gusto ko talaga ang kwintas na ito. Basta nandito ka sa tabi ko. Iyon na ang pinakamagandang birthday gift para sa akin. Paano ko magagawa? Hindi ba't galit ka pa rin dahil sa nangyari noon? Alam ko, hindi maganda ang pakikitungo sa'yo ng nanay ko sa coffee shop dahil sa usapin ng kasal. Pero maging kampante ka, siguradong. Mapapapayag ko ang nanay ko. Alam mo, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Ayaw. Hiwalayan na tayo. Bakit? May pagkukulang ba ako? May nagawa ba akong mali? Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Noong nasa abroad ka at nagkaroon ng aksidente, ako ang nagligtas sa'yo. Ako ang laging kasama mo, nag-aalaga sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ito? Talagang iwan mo ako. Hindi ko nakalimutan, Ayaw. Hindi ko nakakalimutan. Kung ikaw pa ang alis sa akin, ano pa ang saysay ng buhay ko? Linksy, sunduin mo ako sa bahay papuntang opisina. Nasa bahay ka pala, miss. Siyempre naman. Nung sabi mo magpapahinga ka ng 2 araw para mag-date. Akala ko kasama mo si Prof. Shen sa hotel. Kasama ko siya, pero umalis siya ng biglaan. Umalis?
Pero sa susunod, hindi na siya makakatakas. Sige na. Sunduin mo na ako. Ang aga mo namang gumising. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, bakit ka nandito? Humihingi ako ng tawad. Ano to? May sorpresa ka na naman? Yung girlfriend mo ba? Iyak tawa na naman para patawarin ko siya at ang anak niya. Alam kong natakot ka. Tama ka. Hindi dapat ikaw ang magdesisyon para sa akin. Pero pangako ko sa'yo, tapos na talaga kami. Hindi na siya makakaistorbo pa. Ikaw lang ang asawa sa puso ko. Ikaw ang nanakit, ikaw kang umiyak. Alam mo ba na yung girlfriend mo? Nakunan na ng mga tsismoso. Alam mo ba na buong mundo? Nagtatawanan sa akin. Alam ko, yung mga tsismis, pinapahanap ko na ng paan. Nakakasal na tayo ng babae ka pa sa labas. Wala akong pakialam pero mag-ingat ka naman. Sa reputasyon ng Song family, bago mo pa ang usapan, hindi mo na tayo dapat magkita. Pero, Pagkatapos nito, sa charity auction ng Song family. Sa katapusan ng buwan, doon tayo magpapakita sa publiko. Para din ito sa reputasyon ng Tang at Song families. Naiintindihan mo ba? sige. Pupunta na ako sa trabaho. Umalis ka muna, ako susunod. Baka makunan na naman tayo. Hindi ka nagali sa akin? Nakakainis ka. Miss, bakit namumula ang mata mo? Umiyak ka ba kanina? Nakita ko kasi, dumaan ang kotse ni Tang Chuning. Hindi naman dahil sa kanya? Umiyak siya pero pakitang tao lang yun. Kung hindi ko ginawa yun, palagi siyang dumarating. Naiinis ako sa kanya. Talaga nga, walang lalaking makakatalo sa'yo. O nga pala, yung hotel package na pinapareserve ko sa'yo, huwag mo nang i-book. Mula ngayon, si Shen Weiguang. Diretsong pupunta na sa bahay ko. Magkasama na ba talaga kayo ni Professor Shen? Hindi, mas madali lang kasi. Mukhang matino at malinis si Professor Shen. Hindi ko inaasahang madali siyang sumunod. Ang galing mo talagang magmanipula. Hanga ako sa'yo. Hindi lang siya dapat masakop ko. Kailangan ko siyang mapahumaling sa kin. Kamakailan, si Shen Huiguang. Sumusunod ba siya sa schedule ng therapy sa ospital? Pumupunta si Professor Shen buwan-buwan, hindi siya nagpupalya. Kung maalala niya ang mga nakaan, agad-agad dapat i-intervene. Gets ko. Hindi na sayang ang paghihintay ko sa'yo, dumating ka rin. Song Siu. Lalo ka nang nakakainis. Hindi pwede. Kailangan kong gamitin ang sarili kong kaligayahan para itulak ka sa putik. Para ako'y mapanatag. At, ang swerte naman, kakain kami ni Huaiguang ng tanghalian. Sasama ka ba? Hindi na. Ayos. Ayaw, may meeting ako mamayang hapon. Baka kulangin ako sa oras. Asig, ang busi-busi mo sa araw, sinamahan mo pa ako. Hindi ba nakakaabala sa trabaho mo? Ang bait mo talaga, Huaiguang. Pasensya na, medyo basi si Huaiguang ngayon sa trabaho. Kaya sa susunod na lang ulit. Sayang naman. Hanggang sa muli, Professor Shen. Tara na, Linksy. Hindi ba sabi mo walang schedule? Bakit biglang may meeting? Paano yung canceling mamayang hapon? Pupunta ka pa ba? Pupunta. Medyo hindi lang ako sanay. Sa pakikisama sa iyong ate na yan. Ang ate ko talaga, may problema sa ugali. At magulo pa ang personal na buhay. Kung ayaw mo talaga sa kanya. Mas mabuti na lang na iwasan mo siya. Puntahan mo ako sa bahay mamayang gabi. Tara na. Professor Shen, ano pakiramdam mo sa treatment ngayon? Nakakaisip ako ng mga kakaibang eksena sa utak ko nitong mga nakaraang araw.
Kahit malabo ang mga eksena. Parang matagal na itong nangyari. Parang totoong nangyari at saka. At ano? May babae palaging lumalabas sa mga memory fragments ko. Kapag lumalabas siya, masakit ang puso ko. At ngayon, naalala ko. Naalala ko si Song Ziyu. Siya. Professor Shen, yung babaeng nasa memory mo. Si MS Song Muyao ba yun? Hindi ko makita ang mukha niya. Pero, 4 na taon na ang nakalipas, nagkaroon ka ng aksidente sa abroad. Si MS Song ang naghanap sa'yo kahit malayo. Nawala lahat ng memory mo noon, siya ang nag-arrange ng treatment mo. Dinala ka niya pabalik sa bansa, at unti-unti mong naalala ang mga tao at bagay. Kasama na ang pamilya mo. kung hindi dahil kay Muyaw, baka hindi na ako nakabalik. Si MS Song ang unang pag-ibig mo, malalim ang pagsasamahan nyo. Siguro nung nakabalik ka na sa pamilyar na kapaligiran. At kasama mo si MS Song, kaya unti-unting bumalik ang memory mo. Waigu ang dumating ka na. Hey Guang. Hey Guang. Hey Guang. Anong nangyari sa'yo? Wala lang. Siguro dahil kakagaling ko lang sa treatment. Hindi pa ganap na malinaw ang isip ko. Dr. He, kumusta ang treatment ngayon? Maganda ang pag-recover ng memory ni Professor Shen. Naalala niya ang maraming bagay mula sa nakaraan. Koto ba? Ang galing. Hindi na sayang ang mga paghihirap natin nitong mga nakaraang taon. Ayaw, pasensya na sa mga paghihirap mo nitong mga taon. Basta nandito ka lang sa tabi ko. Hindi naman ako nahirapan. CJ, labas ka muna sandali. May sasabihin ako kay Dr. He. Sabi niya na alala niya ang mga nakaraan, pero hindi malinaw. Tuloy pa rin ang plano mo, pinalitan ko ang memory niya. Yung mga nangyari sa ibang babae, pinalitan ko ng sayo. Salamat sa hirap, Dr. He. Pero bakit mo ginawa ito? Paano kung si MR Shen ay totoong may naalala? Dr. He. Narinig ko na magbi-birthday ang misis mo kamakailan. May handa akong regalo para sa kanya. Ito ang pinakabagong modelo ng bag. Siguradong magugustuhan niya ito. Kailangan mo lang gawin ang dapat mong gawin. Kung gusto mong mapanatili ang trabaho mo ngayon, huwag kang magtanong na hindi dapat itanong. Salamat, Miss Song. Ito ang address ng bahay namin. Pagkatapos ko sa malakad, sana nandyan ka na sa bahay at naghihintay sa akin. Hui Guang. Sabi ng doktor, maganda ang pagaling mo. Tingnan mo, pagod ka na siguro. Trabaho therapy pa ang ginawa mo ngayon. Papapuntahin ko na ang driver para sunduin ako. Umuwi ka na at magpahinga. Professor Shen, ang dalaga. Nag-inuman at naglakad kagabi, sumakit ang tiyan ko. Nakainom na ako ng gamot. Kung nandito na kayo, pwede na akong umalis. Mukha ba akong nag-aalala kung buhay siya o patay? Pero sabi ng dalaga, pagdating ninyo, pwede na akong mag-out. Linksy, umalis ka na. Si Shen Huiguang, ang mag-aalaga sa akin. Huwag kang mag-alala. Nakainom na ako ng gamot. Hindi ako nag-aalala. Shen Huiguang, akala ko hindi ka darating. Ang bait mo palang makinig. Akala ko talaga umiibig ka na sa akin. Talagang malubha ang sakit mo, nawawala na sa sarili. Song Ziyu, tulad mo na gagawin ang lahat. Para makamit ang gusto. Hindi ka rapat-dapat na makatanggap ng pagmamahal ng sinuman. Nga pala, gagawin ko talaga ang lahat. Gagawin ko ang lahat, pati ang mamatay kasama ka. Ayaw mo ba?
Dalaga, ito ang mga dokumentong kailangan para sa meeting ngayon. Nakuha ko na lahat ayon sa gusto mo. Ubo. Hala, dalaga, hanggang sa hindi ka na makapasok sa opisina. Dahil sa sakit ng tiyan, nakipagkita ka pa kay Professor Shen? Alam kong marami kang pressure sa trabaho, pero hindi dapat sumobra sa pagtupad sa pagnanasa. Isang gabi lang kami natulog, wala namang nangyari. Inaalagaan ko ang sarili kong katawan. Nga pala, dumating na sa bansa ang gown para sa charity gala. At saka, dadalhin si Professor Shen. Sabi nila samantalahin ang pagkakataong ito. Pag-usapan ang tungkol sa kasunduan sa pagpapakasal. CJ. Pupunta kami ni Huay Guang para magparamdam sa inyo. Tito. Tita. Huwag Guang ha. Dapat mong alagaan ng mabuti ang aming ayaw, noong nakaraan. Nung nag-away kayo, akala niya hiwalayan mo na siya. Araw-araw nagdadabog, hinihingi sa akin ng solusyon. Talagang nakakapagod. Nandito na pala si at si Kuya Tsuning. Ziyue, maganda ang handaan mo ngayong gabi. Maaming boss ang nagpuri sa akin tungkol sa'yo. Salamat sa tulong ni Papa, kaya naging matagumpay. Ang paghahanda ng handaan. Huay Guang, dun tayo umupo. Narinig ko sa auction mamayang gabi. May kwintas na gawa sa alahas na hindi pa napapakita. Napakamahal, hindi ko alam kung sino ang makakakuha. Na, ano sa tingin mo, mas mabait na ba si Mama sa'yo ngayon? Sinabihan ko siya ng paulit-ulit. Sinabi ko, ikaw na talaga ang gusto ko. Pumayag naman siya. Mamaya, pagkatapos ng handaan, pag-usapan natin ang tungkol sa kasal natin. CJ. Huay Guang, anong nangyari? Parang hindi ka masaya. Alam ko, hindi mo gusto ang mga ganitong okasyon, pero mahalaga ito. Kay Papa kaya dapat lahat ng kamilya ay dumalo. Sa puso ko, pamilya na tayo. Maligayang pagdating sa auction ng alahas ngayong gabi. At ngayon, ang huling item, ang pinaka-inaabangang sorpresa ng gabi. Ang kwintas na gawa sa mahiwagang alahas na mahalika, na hindi pa kailanman ipinakita sa publiko. Bituing naglalakbay sa hamog. Panimulang tawad, 80 milyon, simula na. Ilaw ng langit. Ibibigay ko ang pambihirang kayamanang ito sa aking nobya. Si Binibining Song Ziyu. Song Ziyu, totoo nga. Itinuring mo lang akong isang bagay na ikinahihiya. At kayang-kaya mong kontrolin. Hindi ba? Ete, ang bait talaga ni Kuya Tsuning sa'yo. Yung kwintas na 200 milyon, harap-harapan. Ibinigay sa'yo, talagang napakainggit ng lahat. Ito naman sa amin suling. Hindi ko pinapansin ang mga panlabas na bagay na ito. Basta't magtutulungan tayo at magsasamang tumanda. Napakaswerte kong maging asawa mo. At lahat ng mga bihirang kayamanan na ganyan, bibilhin ko lahat para sa iyo. Nga pala, may ilang mahahalagang matatanda doon. Sasamahan mo ba akong batiin sila? Siyempre. Ayaw, mauna na kami. Sage. Huay Guang, anong nangyari sa'yo ngayon? Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, papauwiin kita ng driver. Wala. Ayaw. Naalala mo ba yung AC3 ko dati? Madalas tayong makinig ng musika ng magkasama. Emi 3. Wala akong maalala.
Siguro pagod ka lang sa trabaho. Siguro nga. Pupunta muna ako sa Sire. Sage, Nakapagbigay na ako sa iyo ng kwintas na 2 bilyon. Hindi pa ba sapat yun? Matagal na tayong nakatakda. Kailan mo balak pakasalan ako? Kakasimula ko pa lang sa song group, hindi pa ako matatag. Ayokong magmadali sa kasal. Alam mo namang makakatulong ang pagsasama ng ating pamilya sa Songgru. Anong problema ngayon? Kaya nga hindi ako nagmamadaling magpakasal. Hirap na hirap akong magkaroon ng tagumpay kapag nagpakasal ako sa iyo. Lahat ng tagumpay ko ay may ugnay sa pagsasamang ito. Naiintindihan mo ba? Ganun ba kahalaga sa iyo ang sasabihin ng iba? Totoo ang nararamdaman ko pa sa iyo. Hindi pa ba sapat yun? Totoo. Magkano ba ang halaga ng katapatan mo? Song Shiyu, gusto kita. Pero hindi kita palaging pagbibigyan. Kung guguluhin mo ako, pawawalang bisa ang kasunduan, pareho tayong malulugi. Matalim ang babae, hindi mo gagawin ang isang bagay na magdudulot ng pinsala sa negosyo. Tama. Naiintindihan ko lahat ng sinasabi mo. Tangsuning, ano nang silbi ng banta mo? Isang walang kwentang tao tulad mo. Nagpapasikat sa akin gamit ang pera, gusto mong umasa sa pagsasama. Para mapanatili ang negosyo ng pamilya, ano nang pinagkaiba mo sa mga nagbebenta sa labas? Binibining Song, ang iyong nobyo ay hindi rin mabuting lalaki. Mag-ingat ka. Mukha ni Professor Shen. Sa gabi, laging napakaganda. Ano? Gusto mo na namang itulak ang iyong nobyo para makipagtalik ako sa'yo. Ang galing mo talagang magsalita ng iba sa harap at iba sa likod. Talagang kahanga-hanga. Ganito ka rin naman kay Ayaw. Sa totoo lang, magkapareho lang tayo. O baka naman, Professor Shen, nakita mo akong humalik sa ibang lalaki. Naiinggit ka? Miss Song, nagbibiro ka. Nobyo mo siya. Biyenan mo ako, anong karapatan ko para mainggit? Eh bakit hindi mo sinamahan ang girlfriend mo? Nag-isa kang pumunta rito sa akin. Nami-miss mo ako. Song Shiyu. Nakita mo ba si Song Shiyu? wala. Song Shiyu. Humarap ka sa akin. Sisiguraduhin kong masasagot mo ang mga tanong ko ngayon. Nawawala si Song Shiyu, hanapin niyo siya. Song Shiyu, dapat kang pakasalan ko. Wala kang pagpipilian. Anong nangyari? Iniwan ka ba mag-isa ni Shen Huiguang? Dito at tumakbo. May mahalagang baga siguro si Huiguang. Totoong mahal ko si Huiguang. Pwede bang huwag mo siyang pagmukhaing masama? Walang magandang idudulot sa'yo ang pagiging masyadong atentibo sa lalaki. Handa nang ipasa ng tatay mo ang Song Corporation. Kay Song Siu. Bakit ba puro si Shen Huiguang ang iniisip mo? Bakit ako nagkaroon ng anak na walang ambisyon na tulad mo? Hindi naman talaga ako tunay na anak ni Papa. Sarili kong ama. Hindi naman ako itinuring na iba ni Papa sa mga taon na yon. Binigay niya lahat ng gusto ko. Kontento na ako. Sayang ang pagsisikap ko para makapasok sa pamilya Song. Ang aga naman, wala ng tao. Ano pang hinihintay mo kay Shen Huiguang? Umuwi ka na. Umuwi ka na. Ayaw ko, uwi ako. Huwag kang magpahiya rito, ma.
Tumigil ka. Ang aga mong umalis. Pupunta ka kay Shen Huiguang, di ba? Boyfriend ko siya. Bakit hindi ako pwedeng pumunta sa kanya? Narinig niyang ayaw ko sa kasal ninyo. Hindi ako makasabay sa iyong mataas na antas. Kaya hiwalayan na kita agad. Hindi mo ba naiintindihan? Anong mapapala mo sa pagsasama niyo? Si Song Siwei ay magpapakasal sa pamilya Tang. Ika naman, magpapakasal sa isang ordinaryong profesor sa universidad. Habang buhay kang mas mababa sa kanya, tanggap mo ba yon? Anong magandang dulot ng isang pagsasamang walang pagmamahal? Si Huiguang ay may utang na loob sa akin. Tiyak na hindi niya ako iiwan. 4 na taon kitang niligawan ng palihim, Shen Huiguang. Ako ang unang umibig sa kanya. Gusto kong maranasan mo rin, Song Siu, ang pakiramdam ng pagmamasid lang sa minamahal mo, nang hindi mo siya makamit. Ang bait-bait talaga ng boyfriend ko. Dahil mabuti rin ang girlfriend ko. Ikaw ba talaga si Ayaw? Huiguang, gusto kitang makita. Hey Guang. Kahapon, bigla kang umalis. Galit ka ba sa akin? Ayaw. Naalala ko kasi ang ilang bagay. Tayo. Matagal nang magkakilala. Bakit mo yan biglang nabanggit? Dati, sinabi mo sa akin na ako ang unang minahal mo. Kaya ang babaeng nasa alaala ko, ikaw ngayon. Di ba? Parang hindi ko na mapigilan, lalo akong nahuhulog. Pero hindi patas to para kay Ayaw. Maghiwalay muna tayo ng pansamantala. Hindi ba't napagkasunduan na natin to? Kapag napapayag ko na ang nanay ko, tayo ay... Gumawa ako ng malaking pagkakamali, hindi na ako karapat-dapat. Na manatili sa piling mo. Ako na ang aalis. May iba ka bang gusto? Siya. Tiyak na siya. Naghihiganti siya. Naghihiganti nga siya. Binigay sa inyo ni Chairman ang Hengsin merger case. Sinasabing kung matagumpay ang proyektong ito, ibibigay sa inyo ang pagmamana sa Songgru. Ano ang balita kay Guning? Pareho pa rin, palaging may dahilan para mag-imbestiga sa kumpanya. Ang mga tauhan niya sa iba't ibang posisyon ay hindi namin binibigyan ng mahalagang trabaho, gaya ng utos ninyo. Ibigay mo sa kanila. Palaganapin ang balita tungkol sa lihim na merger at sa pagmamana ng chairman. Panahon na para wakasan na ito ng tuluyan. Sage. Kapag natapos na ang Hengsin merger at nakuha ko na ang karapatan sa pagmamana ng Song, magkakaroon na ako ng kapangyarihan para tanggihan si Tang Suning. Saka ko lang makakasama ang taong tunay kong mahal. Bakit siya nandito? Narinig kong hiwalay na talaga si Prof. Shen kay MSR. Nagwala ulit siya sa chairman. At pinilit niyang pakasalan sila agad. Umalis ka na. Susunduin ko na si Prof. Shen.
Anong ginagawa mo dito? Nahanap ba ni Prof? Shen ang hinahanap mo. Sa cellphone ko. Ngayong alam mo na, buburahin ko lahat ng video. Sa cellphone mo. Wala ka nang magagamit laban sa akin. Kung alam ko lang na ganito kahalaga ang cellphone ko. Nahandang magsakripisyo si Prof. Shen para makuha ito. Dapat pinagbantayan ko ito. Sayang naman. Huwag mo na akong guluhin. Hindi kita guguluhin. Pero ngayong single ka na, pwede na ba kitang ligawan ng hayagan? Parang gusto mo rin naman ako eh. Prof. Shen, ikaw. Anong kailangan mo? Inutusan ako ni Director na sabihin sa'yo ang dinner mamayang gabi. Mukhang wala kang oras. Sino tong binibini? Kaibigan. Kaibigan. Pero mas malapit kaysa sa ordinaryong kaibigan. Di ba, Prof? Shen, May girlfriend ka na, ganyan ka pa rin. Hindi maganda yon. hindi mo ba alam? Hiwalay na sila ng girlfriend niya. Kakabreak lang ni Prof. Shen, kailangan niya ng aliw. Bilang manliligaw niya, dapat samantalahin ko to. Ganun ba? Sabihin mo na lang kay Director na hindi ako makakapunta sa dinner. Song Ziyu, pwede bang? Huwag mo na akong puntahan sa school. Wala akong interes sa'yo. Ayokong may kinalaman pa ako sa'yo. Hiwalay na kami ni Iyaw, kaya huwag mo na siyang guluhin. At isa ka pang may. Hindi ako magiging kabit mo, ang babaeng nakatago sa dilim. Ano ba nang sinasabi mo? Gusto kitang halikan. Ikaw. Bini ka ba o hindi mo naintindihan ang sinasabi ko? Mula nang unang makita kita. Gusto na kitang ligawan. Kaya ganito ang gagawin mo. Pipilitin mo ako. Alam mong baliw ako, kaya humanap ka ng makakasabay kong magpakabaliw. Ang gabi na iyon, hindi ba mabaliw? Ikaw ang nanggulo sa buhay ko. Song Ziyu. Alam ko, kahit na nangyari na sa atin yon. Medyo mali ang pagkakasunod-sunod, pero ang mga dapat gawin. Dapat pa rin gawin, di ba? Wala ka namang pasok. Tara, kumain tayo. Akala mo ba pwedeng makipagkain sa iyo ang itsura ko ngayon? Pwede naman. At saka, kapag kasama kita, mas gumaganda pa ang pakiramdam ng tiyan ko. Professor Shen, ikaw ang gamot sa lahat ng sakit ko. Na Song, mahilig ka sa pagkain, kaya kumain ka ng marami. Wala akong oras na isasayang para sa iyo. Alam mo ba, 4 na taon na ang nakalipas mula nang huli akong nagka-boyfriend. Gusto ko lang ng isang matinong relasyon. Para mabawi ang mga pagkakataong di ko naranasan. Pumayag ka na, please. Mahilig ka sa pag-ibig, di ba? Maraming lalaki ang naghihintay para makipagrelasyon sa iyo. Hindi naman ako kailangan. Pero ikaw lang ang gusto ko. Pero ikaw ang ayaw ko. Umalis ka. Huwag ka nang bumalik sa universidad para hanapin ako. Ang hirap mong habulin, Professor Shen. Kung ayaw mong sumama sa akin para kumain, papuntahin ko na lang ang ilang chef sa opisina mo para doon magluto. Mas romantiko siguro kung sa opisina ng professor tayo kakain. Saan mo gusto kumain? Pakainin mo ako. Dapat ba sa pag-ibig magkasama ng malapitan? Pasensya na. Tapos na ako. Ikaw na lang. Kung ayaw mo, bukas pupunta na lang ako sa universidad mo. Ibig sabihin, pumapayag kang maging tayo. Alin sa mga tenga ko ang narinig na pumayag ako? Kahit anong sabihin ko, papayag ka. Di ba yan ang palatandaan na gusto mo ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Paano kita mapatatahimik? Hindi ko kayang gawin yon. Magpapakasal ka na sa fiancé mo. Ano ba ang ibig sabihin nitong pagpapatuloy natin? Gusto pala ni Professor Shen ng katayuan. May problema ba sa utak mo? Kailan ko sinabing gusto ko ng pangalan? Huwag kang mag-alala sa paningin ko.
Hindi siya katumbas kahit ng buhok mo. Ikaw lang ang gusto ko. Zhongguang. Ayaw mo ba talagang magbigay ng paliwanag sa akin? Miss Song, bakit ka nandito? Hinihintay ko si Zhongguang. Hinihintay mo ba si Prof. Shen? Pero matagal nang umuwi si Prof. Shen, parang kasama pa siya ng isang manliligaw. Miss Song, naghiwalay na ba talaga kayo ni Prof. Shen? Hindi ko gusto, hindi kami magkakasama. Bakit? Ang mga tulad mo, hindi nag-iisip ng nararamdaman ng iba, gagawin ang lahat para makamit ang gusto. Hindi ka karapat-dapat sa anumang pagmamahal, lalo na't kapatid ka pa ni Eyaw. Shen Huiguang. Ayaw mo sa akin pero alam mo sa sarili mo. Pareho tayo kahit na. Gumamit ako ng paraan, ikaw lang ang ginawan ko nito. Wala ka bang kahit konting pagtingin sa akin? Wala. Gusto mo sigurong malaman kung bakit ikaw talaga. Sa totoo lang, isang beses lang ako nagkaroon ng relasyon tapos bigla na lang natapos. Buti na lang dumating ka. Naalala ko ang pakiramdam ng unang pag-ibig. Pero hindi ako siya. Gusto mo bang makinig sa kwento ng unang pag-ibig ko? Shen Huiguang, simulat sa pool. Ikaw lang ang minahal ko, bakit mo ako nakalimutan? Pwede ba tayong magkita ulit? May sasabihin ako. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Pwede ba tayong mag-usap? Miss Song, nakuha namin ang gusto mo. Gusto mo rin ba si Jia Miao? Ako si Song Zayu. Gusto mo rin si Jia Miao? Pwede tayong mag-usap tungkol sa kanya. Parang eksena sa pelikula ang kwento natin, di ba? Kaya pala bigla kang nakipaghiwalay dahil sa kanya. Naging kayo na. Eyaw, kami. Meon ka ng lahat. Bakit mo pa kailangang agawin si Huiguang? Sino ba talaga ang nang-agaw? Sasabihin mo ba? Nakalimutan mo na ba? O gusto mong sabihin ko ang totoo noon? Eyaw, ako ang may kasalanan sa'yo. Kailan nyo ito sinimulan? Dahil ba sa kanya? Kaya mo ba ako hihiwalayan? Ako at siya, isang kasunduan lang ang pinag-usapan natin. Ayaw, hintayin mong maayos ko ang lahat, alis ako dito. Hindi, Huiguang. Basta hindi mo siya tunay na mahal, kaya kong itago ang lahat ng ito. Panggapin na walang nangyari. Napakahirap kitang mahanap ulit. Huwag mo akong iwan, pakiusap. Pakasal na tayo, Huiguang. Kung pakakasalan kita ngayon, wala sa mga problemang ito ang naresolba. Ano na lang kahulugan ng kasal natin? Mahal mo ba ako? Ano pang mahal? Ilang beses na kaming natulog na magkasama. Totoo ba iyan, Huiguang? Ayaw. Hintayin kong mabalik ang alaala ko. Saka na tayo magpakasal. Hahatid na kita pauwi. Shen Huiguang.
Kung nag-aalinlangan ka lang dahil sa Song Ziyu. At pabago-bago ang desisyon mo. Ako na ang gagawa ng desisyon para sa iyo ngayon. Ayaw. Ayaw. Hindi ka naman karapat-dapat gawin ito. Kung maala ka sa akin, ano na lang pinagkaiba ko sa patay? Kung tunay na nagagusto ka na kay Song Ziyu, pwede akong umalis, payagan ko kayo. Natatandaan mo ba nung naaksidente ka sa ibang bansa? Yung mga araw na kasama kitang nagpapagaling, sa panahong yun. Iyon ang pinakamasayang panahon ng buhay ko. Noon, mundo natin ay tayo lang dalawa. Hui Guang. Bakit hindi tayo bumalik sa dati? Hindi ba pwede? Hihiwain ako ng prutas para sa'yo. Inumin mo na ang gamot. May iba ka pa bang kailangan? Binabasa ko pa ang kontrata ng merger ng Hengsin. Sabi mo dati hindi mo makontak si Professor Shen. Pinapabantayan mo siya sa akin. May balita na, si Professor Shen ay nasa ospital nitong mga nakaraang araw. Kasama niya si Miss Er. Hospital. Nagtangka mapakamatay si Miss Er, na ospital dahil sa sobrang pagkawalan ng dugo. Binunyag na ang relasyon niyo ni Professor Shen. Binibining. Gugusto mo bang gumawa ng anumang hakbang? Hindi na kailangan. Si Shen Huaiguang na ang dapat pumili ng sarili niyang desisyon. Paano kung pinili niya si Miss Er? Ginoong Song, may problema sa pundo ng merger project ng Hengsin. Nalaman nila, ikaw ang gumamit ng pundo ng kumpanya. Iniimbestigahan na ng Finance Department. Ha? Ano? Song Shiyu, ano ang nangyari sa biglang nawalang 500 milyon? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang Hengsin merger case? Para sa Song Group, Tatay, ako. Huwag mong masyadong pagalitan si Ziyu. Bata pa siya, normal lang magkamali. Noong college siya, ng isang direktor. ay, At yung isang gabi kasama si Tsuning, hindi maiwasan na magalit. Lalo na ikaw pa ang ay, Ziyu, humingi ka na ng tawad sa tatay mo. pwede bang tapos na ito sa paghingi ng tawad? Kung mabibigo ang Hengsin merger case, lahat ng proyekto ng Song Group ay mapapatigil. Hindi tawad ang kailangan ko, kundi solusyon. Tatay, iniimbestigahan pa ng finance. Kapag lumabas ang resulta, saka ako magkakaroon ng paraan, di ba? Huwag mong masyadong piliting ang bata. Bigyan mo si Ziyu ng konting panahon. Naniniwala ako na maayos na masosolusyonan ito ni Ziyu. Pero Ziyu, may isang bagay akong sasabihin sa iyo. Nakikipag-engage ka na kay Tsuning. Bakit hindi ka pa rin malinaw sa boyfriend ni Ayaw? Ha? Ano naman ito? Maganda ang relasyon ni na Ayaw at Huaiguang. Kahit may konting pagtutulak ko dati. Pumayag din ako dahil sa paulit-ulit na pakiusap ni Ayaw. Pero nitong mga araw, si Huaiguang ay palaging nakikipaghiwalay kay Ayaw. Hanggang na ospital si Ayaw. Nang magtanong ako, nalaman kong nagtaksi si Huaiguang kay Ziyu. Song Shiyu, Song Shiyu. Sobra ka na. Kapag nalaman ito, ng pamilya Tang, ikakansela nila ang kasal. Palaging maunawain si Ziyu. Lao Song, sabihin mo ng dahan-dahan, may intindihan niya. Tatay, may isang bagay akong hindi maintindihan. Paano nakakapagsalita dito ang isang babaeng nanggaling sa pagiging kabit? Na para bang siya ang nakatatanda? Maliban sa pagiging ginang Song ng hindi lehitimo. Wala naman siyang posisyon sa Song Group, di ba? Ayos na, ayos na. Nitong mga nakaraan, sa Song Group, huwag ka nang makialam. Yemie. Itigil mo muna ang trabaho mo nitong mga araw na ito. Kapag malinaw na ang investigasyon, dalhin mo ang solusyon sa akin. Sige, pa. Yemi. Binlock mo ako, Song Ziyu, at iniwasan mo ako. Kaya dito na lang ako sa bahay ninyo naghintay. Kung wala kang magawa, umuwi ka na lang at maglinis. Huwag kang magpapakita sa harap ko. Excuse me, paraan. Song Ziyu, narinig ko, nagkagulo ka sa Song Group. Wala kang pakialam. Kasintahan kita, syempre may pakialam ako. Nagtanong-tanong ako, ang kakulangan sa pundo ng proyekto mo.
500 milyon. Kung magmamakaawa ka ng maayos, baka matulungan kita. Walang kwenta, yung mga babae mo nga hindi mo maayos. Tutulungan mo pa ako sa problema sa pondo ng Song Group. Dumaan ka ba rito para lang magpatawa? Ikaw, Song Ziyu, kahit anong sabihin mo. 100 lang ang paan mo. Pakasalan mo ako. Kapag nagpakasal tayo, ang Tang at Song family ay may pag-asa. Nasaan ka? Biglang nawala ng trabaho at walang lalaki. Maghanap na lang ako ng libangan. Ziyu. Kuya, si Ziyu to, di ba? Tama ba? Bakit ka nasa ganun ng lugar? Hindi mabuting tao si Song Ziyu. Huwag kang makikipag-ugnayan sa kanya, naiintindihan mo. Ako. Kuya, Hoy, Nian Chu. hala, may balak silang masama kay Ate Ziyu. Sino tong batang to? Ang ganda-ganda mo, kinain mo ang alak ng kuya. Dapat kang magbayad sa kuya. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ko. Nian Chu. Kapatid ko to. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Malalaman mo rin mamaya. Okay lang. Nandito ang ate mo. Walang mang-aapi sa'yo. Walang mang-aapi. Kuya, akin na yung ate niya. Ang iba, bahala na kayo. Bitiwan mo na yan. Sino ka ba? Kuya, Sino ka ba? Humahap ka sa akin? Nandyan na ang mga pulis sa labas. Kung talagang gusto mong malaman kung sino ako, tanungin mo sila. Nian Chu, alis na tayo. Bata ka pa, bakit ka pumupunta sa ganong lugar? May karelasyon ka na naman ba sa mga di dapat? wala, kuya. Nagpa-part-time lang ako sa convenience store. Doon ako nag-deliver kaya napadpad ako. Sakto, nakasalubong ko si Ate Ziyu. Part-time? Kulang ba ang baon ko sa'yo? Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo sa akin. Estudyante ka pa lang, huwag mong sayangin ang oras mo sa mga ganoong bagay. Ayoko lang na maging pabiga pa sa'yo. Legal edge na ako, kaya ko nang kumita ng panggastos ko. Mabait naman siya. Huwag mo na siyang pagalitan. Ate Ziyu, gising ka na. Pasensya na ito, huwag ka nang babalik sa ganoong lugar. Seiji, kuya, Ate Ziyu, simula nang lumabas ka. Hindi na ako kinakagalitan ni kuya. Natatakot siya sa'yo. Baka takot din sa asawayan? Ano ba ang sinasabi mo? Sage na, mga anak. Kumain na tayo. Ang sarap ng amoy. Tita, hindi ba ako nakakaabala sa pagdating ko ng ganitong oras? Siyempre naman hindi. Masaya ako sa pagpunta mo rito. Nyanchu, kunin mo na yung pansit. Sage, Hindi siya pwedeng kumain ng pansit. Bakit? May sakit ka sa tiyan, tapos uminom ka pa ng maraming alak kanina. Mahirapan ka lang tunawin yan. MS Song. Nagluto kagad ng lugaw si Huay Guang para sa'yo pag uwi niya. Hindi ka magugutom. Kuya, ang bait mo talaga kay Ate Ziyu.
Kung tama ang alaala ko, ito ang unang beses na nag-uwi ka ng babae dito, di ba? Lasing na lasing siya, di ko naman siya pwedeng iwan sa kalsada. Baka isumbong pa ako, kanino ako lalapit. Ezio, hindi mo alam. Kanina sa labas, harap-harapan ng lahat. Binuhat ka ni kuya. Parang eksena sa teleserye. Para sa kin. Parang may mga pink na bula sa paligid niyo noon. Ang lungkot, lasing na lasing kaya di kita nakitang nag-iba ang mukha ng kuya mo. Ang wild naman ng imagination ninyong dalawa. Kukuha ako ng noodles. Ete, yung mga tao ni MRS Song, nag-apply na sa chairman. Sila na ang humawak sa Hengsin Merger Project. Babalikan din ng shareholders ang inheritance capital mo. Gusto ni Guning ibigay ang buong Song Group sa anak niyang babae. Ete, anong plano mo? Huwag magmadali. Mas mabuting supuin ang ugat kaysa pahupain lang ang apoy. Nasa ospital pa ang kapatid ko, panahon na para dalawin ko siya. Sige, hanggang dito muna. Bye-bye. Ate, ngayong gabi, magsasama tayong matulog. Pasensya na. Anong pasensya-pasensya? Kung hindi dahil sa'yo, di ko alam kung saan ako matutulog. Iniligas mo ako noon, di ko pwedeng hayaan lang. Kapag ikaw naman ang nasa panganib. Tara, matulog na tayo. May iba ka pang sasabihin? Parang may gusto sa'yo ang kuya ko. Hindi ito galing sa kanya. Hula ko lang. Sige, magpatuloy ka. May girlfriend dati ang kuya ko. Halos 1 taon din sila. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang. Gustong makipag-break ng kuya ko. Pero nung magkasama sila, parang hindi naman sila ganun ka-close. Noon, nag-aaral sa abroad ang kuya ko, na aksidente, nawala ang memorya. Siya ang nagligtas sa kuya ko. Sinabi niyang gusto niya ang kuya ko, kaya naging sila na lang. Ah, ganun pala. Nakikita ko. Para sa kuya ko, hindi yon pagmamahal. Kundi utang na loob. Kahit di ko alam kung gusto niya ako. Gustong-gusto ko talaga ang kuya mo. Talaga. Ezio, sana nga maging kayo. Anong nangyari sa'yo? Sabi nila, nagkasakit ka ng malala dahil sa isang lalaki. 1 linggo ka nang nasa ospital, di pa rin gumagaling. Siyempre, dalawin kita bilang ate mo. Hindi na kailangan. Maayos naman ang alaga ni Huaiguang sakin. Akala mo ba sa pagsisisi lang? Mapipilit ang isang tao na magpakasal? Mayroon siyang lugar sa puso ni Huaiguang para sa akin. Kaya niya ako pinili dahil gusto niya ako. Ano ba alam mo? Wala akong alam. Pero alam ko ang mga taong nang aagaw ng sa iba. Nga. Sa tagal ninyong magkasama, nagkaroon ba kayo ng intimate moment? Kayo. Gaya ng iniisip mo. Mula pa noong unang beses ko siyang makita, gusto ko na siyang makatulog. Gumamit man ako ng paraan, at least nagtagumpay. Hindi mo alam kung gaano siya kaiba sa kama. Songsiu. Baliw ka. Kapag nalaman ng katay ko, hindi ka niya palalampasin. Para lang mapakasal ako kay Tang Suning. Kaya niyang takpan ang lahat. Akala mo ba, gagawa niya ng malaking issue ang ganitong bagay? Tulad ng ginawa ninyo sa akin noon. Sa harap ng interes niya. Ano ka ba? Huwag kang magalit, kapatid. Baka makita ka ng nanay mo at magalit uli. Payo lang ng ate mo. Huwag mong sasayangin ang sarili mo para sa taong hindi ka mahal. At huwag kang magpapaalipin sa pagnanasa ng iba. Umalis ka. Nga pala, ito ang niluto namin ni nanay ni Huaiguang para sa iyo. Nawalan ka ng maraming dugo, kaya mainam ito para sa iyo. Magpalakas ka. Umalis ka. Umalis ka na. Anong ginagawa mo rito? Haiguang, paalisin mo siya. Ayaw ko siyang makita, paalisin mo siya. Hindi ba't may sakit si Ayaw? Dumalaw ako para bisitahin siya, ewan ko ba. Nagkamali siya at akala niya may relasyon tayo. Kaya nagtatampo siya sa akin. Nagkakamali. Ilang beses na kitang sinabihan.
Wala talaga ganoong relasyon sa pagitan namin. Bakit ayaw mong maniwala? Ayaw. Wala akong relasyon sa kanya. Nagkakamali ka. Kung ayaw mong mamatay ako sa harap mo, huwag mo na siyang makikita muli. CJ. Pangako ko. Hindi ko na siya makikita. Paumanhin po, Professor Shen. Hindi dapat ako pumunta ngayon. Paano mo nakilala si Song Muyao? Walang obligasyon na sabihin sa iyo ang tungkol sa amin. Eh ano naman? Kahit gaano mo siya kamahal, may paraan ako. Para magpakita ka sa harap ko. Pwede kang magkasama niya. Pero dapat handa kang guluhin kita habang buhay. Shen Huiguang, tanga ka. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang trato mo sa akin. Dati, normal lang ako, mabait na babae sa mata ng lahat. Pero biglang isang araw, tinawag ako ng tatay ko. Pinilit niya akong hiwalayan ang mahal ko. Mula noon, na-realize ko na ang pagsunod ay magpapadali lang sa iba na agawin ang lahat ng mahal ko. Simulat sa pool, si Ayaw ang biktima. Linawin mo, siya ang kailangan kong protektahan habang buhay. Kaya kahit anong gawin mo, hindi kami maghihiwalay. Biktima. Kung may sisihin, sisihin siya. Kasi humahawak siya sa posisyon na hindi naman sa kanya talaga. Kung gusto niyang makipag-agawan sa akin, dapat siyang magbayad. Song Ziyu. Song Ziyu. Kaya pala ayaw mong pakasalan ako. Dito pala ang dahilan. Anong pakialam mo? Hindi ka ba magpapaliwanag? Anong ipapaliwanag? Tama ang hinala mo. Mahal ko si Shen Huiguang. Nasisiyahan ka na? Song Ziyu. Wala ka bang hiya? Boyfriend, yan ang kapatid mo. Kumpara sa iyo, ang kawalan ko ng hiya. Mas malala ka. Ang mga babae mo sa labas. Kung hindi 10, 8. Hindi pa kasal, puno na ng apo. Anong karapatan mo husgahan ako? Song Ziyu. Ganito mo ba siya kamahal? Gusto mo bang tuluyan siyang mawala? Subukan mo. Pa sa alliance marriage na ito. Maaming babaeng nawala sa kamay ko. Pa sa pamilya Song at Tang. Hindi masyadong malaki ang kapalit kung mawala si Shen Huiguang. Di ba? Hindi na pwedeng maantala ang kasal mo at ni Tsuning. Tatay, nasa krisis ngayon ang Song Corporation. Ayaw kong magpanggap sa pamamagitan ng arranged marriage. Magdudulot lang ito ng mas malaking problema sa huli. Hoy, Sage na Sage. Kung may pinakasimpleng paan para maitama ang pagkakamali mo, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ang posisyon mo sa Song Group. Suspindido muna ng walang takdang oras. Pagkatapos ng kasal na lang pag-usapan. Higuang. Dati mong sinabing aalis ka rito. Sabay na tayong umalis, pwede ba? Alam ko. Noong sinabi mong makikipaghiwalay ka sa akin, ay dahil ayaw mo na akong saktan pa. Ang nangyari sa pagitan mo at ni Song Siu, pwedeng hindi ko na lang isipin. Basta't samahan mo lang ako. Isama mo ang pamilya mo. Magsimula tayo ng bagong buhay, okay ba? Ayaw. Marami akong utang sa'yo. Alam ko, marami kang pinagdadaanan. Sa pagitan natin, hindi na kailangang pag-usapan yan. CJ. Inumin mo na ang gamot mo.
Magpahinga ka ng maaga. Susunduin kita bukas ng umaga. Song Siu. Dahil patuloy kang kumakapit kay Huiguang, gagawin kong hindi mo na siya makita pa habang buhay. Ang babae ko, hinawakan mo pa. Ito ang kapalit niyan. Tuloy lang. Mas mabuti pang hindi na siya makalakad habang buhay. Gusto kong makita. Kapag naging lumpo na siya, kung mamahalin pa rin siya ni Song Shiyu. Kumusta na siya? Ginawa siya ni Tang Suning sa ganyang kalagayan. Gusto mo pa siyang makita. Nabubuhay pa siya, kaya hindi ka pa nasisiyahan, di ba? 7 araw na siyang malay. Sabi ng doktor, kung hindi siya magising. Sa kama na lang siya mamumuhay habang buhay. Song Siu. Ito ba ang gusto mo? Nasisiyahan ka na ba? Ako ang may kasalanan sa kanya. Umalis na tayo. Tara, kain tayo, damihan mo ang pagkain. Itatakda ang petsa ng kasal sa katapusan ng buwang ito. Ziyu, kung may oras ka, pumunta ka rin. Bisitahin mo ang mga magulang ni Tsuning. Hindi mahalaga sa aking mga magulang ang mga formalidad na ito. Basta't makapag-asawa ako. Makakapagpahinga na silang dalawa. Pinili ko na ang singsing at wedding gown. Walang oras si Ziyu para magsukat. Ako ang pumili. Kung may problema man, pwedeng ipaalam agad para mapalitan. Dapat may labas ang pinakamagandang epekto sa kasal. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Tang at Song. Maaming mata ang nakatingin. Kahit para sa panlabas na anyo lamang, dapat maging maingat. Maingat ka. Halika, uminom tayo ng isang tagay para sa pagdiriwang. Bini-bini, ito ang mga mata ni Guning na nakatanim sa kumpanya. Sila rin ang may hawak ng proyekto ng merger ng Hengsin. Mabuti. Naglagay ako ng pain. Maraming isda ang kumagat. Ngayon ay siguradong mabubunot ng tuluyan ang mga tumor na ito. Ano ang gusto mong gawin? Akala ninyo ang pagsuspend sa Bini-bini ay pagtangi sa kanya sa labas ng kumpanya at kawalan ng kapangyarihan. Sa totoo lang, ito ay upang mahikayat lang kayong lumantad. Nahuli na namin ang lahat ng inyong ebidensya ng iligal na transaksyon sa kumpanya. Sapat para makulong kayo ng maraming taon. Ginoong Song, nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Gagawin ko ang lahat. Pwede bang patawarin mo ako? Ayokong makulong, Ginoong Song. Patawarin kayo. Pwede. Ngunit ang palabas ni Guning, kailangan ninyong ituloy kasama siya. Matagal bago nakabuo ng isang buong grupo. Huwag sayangin. Sa ilang araw ang aking kasal. Sana dumalo kayo. Ziyu. Bagay sa'yo ang wedding gown na ito. Ziyu. Sa hinahara, mabuhay ng maayos kasama si Tsuning. Naintindihan ko na, tatay. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa mga gawain ng kumpanya. Uuwi na lang ako para mag-asawa at mag-alaga ng pamilya. Sapat na ang simpleng buhay. Alam kong magkakaintindihan tayo. Pagkatapos ng kasal, manatili ka na lang sa bahay. Wala ka ng kinalaman sa mga bagay sa labas.
Zayu, Gising na po, Emartian. Bakit natanggal ang G mo? nasaan si Song Ziyu? Saan si Song Ziyu? Ikakasal po si Miss Song ngayon. Hanapin mo ba siya? Kahit gusto mo siyang hanapin. Hintayin mo muna matapos ang kasal. Kumusta na ang kalagayan ni Shen Huaiguang? May balita na ba? Mahigpit ang bantay ni Song Muyaw. Lahat ng medical records ni Shen Huiguang ay mahigpit niyang pinangangalagaan. Patungo sa mga doktor at nurse sa paligid ni Shen Huiguang ay mahigpit niyang kinokontrol. Talagang wala akong makuha na impormasyon. Dadalawa rin si Song Muyao sa kasal ngayon. Malamang magiging maluwag ang bantay. Subukan mo ulit. Handa na ang lahat na maaari kong makuha. Para sa'yo. Pagkatapos ikasal si Song Siu kay Tang Suning, ang buong Song Corporation ay sa atin na. Wala akong pakialam dito. Ang mahalaga sa akin ay nasa piling ko na hindi makukuha ni Song Siu. Hindi na tayo kailangang magpanggap sa kanila. Hindi na tayo kailangang magpakitang gilas sa kahit sino. 20 taon kong tiniis ang mag-ama ni Song Yansao. Sa wakas matatapos na rin ito. Pakilabas ang groom. Ngayon naman, pakilabas ang ama ng bride kasama ang bride. Alam na po ni Chairman at ni General Manager Song. Kayo po ang dapat managot, MRS. Kayo po ang nag-utos na mag-embesyo ng pondo. Kaya nanganganib ang Hengsin Project. Hindi nyo kami pwedeng iwan. Embisyo ng pondo? Ano ang nangyayari? Song Shiyu, nababaliw ka ba? Alam mo ba kung anong araw ngayon? Bakit ngayon pa kayo maghuhuli ng trader sa Song Corporation? Siyempre alam ko. At sinadya kong piliin ang okasyong ito. Paumanhin, matagal kitang nilinlang. Ngayon mo makikita kung gaano ka hipokrito. Ang guning sa tabi mo. AME. Laosong, pakinggan mo muna ako. Paumanhin tungkol sa kasal na ito ngayon. Maaari ka lamang maging isang tao. Gusto mong magsisila? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng kasal? Kapag ang mga pamilya ng Tang at Song ay nagsisisi sa kanilang kasal, ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya ng Song. Ano ang kaliwa upang lumiliko? Walang aksidente sa Song. Ako ang pagbabago ng pamilya ng Kang. Naintindihan mo ba? Ito ay ang iyong uri ng pung. Kahulugan kung alin ang mayamang pamilya ang ikakasal mo. Walang maaaring baguhin ang kapalaran ng pamilya Tang patungo pababa. Song Shiyu. Kung mahigpit kang pumunta, kung mahinahon kang pumunta, ipapakita ko sa iyo ang orihinal na gamot ng sino. Paghihingi sa akin sa iyong tuluod. Gayon ba? Gusto mo bang ilagay ko ang lahat ng katotohanan sa simula? Hayaan ang lahat ng mga ito. Ano ito? Oh, aking Diyos. Kinakalkula mo ba ang katibayan ng malaking babae? Nagpunta siya sa kanyang ina. Hindi, Mr. Si Shen Huaiguang ay tumakbo. Natagpuan ko na ito. Shen Huaiguang. Naalala mo sa wakas. Naaalala ko. Pasek ako. Zayu. Naisip ko hindi ako maaaring maghintay sa iyo sa aking buhay. Bumalik ako huli. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Lahat ng kasalanan hindi ko dito sa mula sa trap ng masamang taos. Papayagan ka gamitin ng matinding paraan upang mapanatili ako. Salamat para sa iyong matapang. Salamat sa iyong persisa. Salamat sa hindi mo sumuko sa akin. Lagi akong kasama mo. Hayaan mong gamitin ko ang isang buhay upang makagawa sa iyo. Dalhin kita sa isang lugar.
Paano mo nararamdaman ang Shen Huaiguang ngayon ay kakaiba? Hindi niya alam ang kanyang nasugatan. Ito ay tangsuling dahil tawag ako. Maghanda upang gumanti laban sa akin. Nagpadala na ako ng aplikasyon para sa pagbibitiw sa paaralan ilang oras. Ako ay nasugatan bago ko ito nakuha. Narinig ko ako ay nakahinga pababa para sa halos isang buwan. Resignation. Umalis ako dito at pinutol mula sa'yo. Magsimula ng bagong buhay. Paumanhin. Huli na ako. Palagi kang lumalapit sa akin. Ngayon, ako naman ang lalapit sa'yo. Huwag mo na akong kalimutan sa susunod. Kung makalimutan mo ulit ako, aalis na ako nang hindi lumingon. Wala nang pagkakataon para magbago ang isip mo. Alam ko ang kakayahan ni Miss Song. Kaya, kahit malimutan ko ang sarili ko, hindi kita malilimutan. Sasabihin ko na lang mamaya ang iba. Miss, ano ba talaga ang gusto mo kay Shen Huaiguang? Tao lang naman. Palaging humahango sa liwanag. Samahan mo na ako, samahan mo na. Hindi pa ako nakakapunta sa bar. Tingnan lang natin ang mga tao, pwede ba? Hindi pwede, hindi ako pinapayagan ng tatay ko. Naku, tatay mo, palaging tatay mo. Manika ka ba ng tatay mo? Naku, mga magulang ba yun ni Shen Huaiguang? Bakit ganun, hindi maganda? Hanapin natin ang guro. Uwi ka ba sa akin? Huwag mo akong sasaktan. Nakatago malapit sa paaralan, hindi kita mahahana. Subukan mong hawakan ulit ang nanay ko. Sasabihin ko sa'yo kung lalapit ka ulit sa nanay ko. Magkikita tayo sa kulungan. Ang galing, bata pa lang ay lumalaban na sa karahasan sa bahay. Punay na huwaran.